binubuenas talaga itong si Kibuloy, mga boss G Pamo, sir. Kahit po nasa pang 28 hanggang 38 po yung kinalalagyan ng kandidatura ni Kibuloy doon po sa mga survey, aba, binubuenas ho mga kababayan. Bakit? Ito po yung balita dyan, oh. Pakinggan ho natin mga bossing. Kibuloy! Ano daw? 66 na senatorial aspirants ang nasa final list ng Commission on Elections para sa 2025 midterm election. Oh, yun, 66 daw po, no? Mga kababayan, yung nakapasok para po sa pagtakbo ng senador. At isa nga po diyan, mga kababayan, walang iba kundi si Kabilang dyan ang tele-evangelist na si Apollo Kibuloy. Ayan. Pero dapat ba tayong kabahan? Hindi. Sabi ko nga sa inyo, nangungulela po si Kibuloy, mga kababayan eh. Sa tingin niyo po ba makakapasok si Kibuloy sa 2025 na mananalo sa mga senatorials po? Hindi ho, mga kababayan. Unang iisipin po, mga bossing, no? Nung mga boboto diyan, iboboto ko ba 'to? Baka pagtaguan lang din ako nito eh. Unang iisipin po, mga kababayan, si Kibuloy hindi marunong sumunod sa batas. Si Kibuloy puro pagtatago ang ginawa nung siya ay hinahagilap po para ipaliwanag yung kanyang yung mga sinasabing kanyang nagawa. Si Kibuloy, ano, mahilig sa above, no? Mahilig daw po sa Palmolive Girls. Pasok, sabi ni Vicente, tangke, pasok sa kulungan. Kung ako ho, mga kababayan, kung itong mga ito, lalo na si Kibuloy, nakinig sa akin, na ang tinakbo na lang niya mayor ng loob ng kulungan, panigurado hindi po sila malulungkot sa magiging resulta. Bakit ho? Panalo yan, panigurado. Isang sabi pa lang po, no, ni Kibuloy, ako! Isang sabi lang ni Kibuloy, ako ay tatakbo ng mayor sa kulungan. Nako, ibibigay na po agad yan, mga kababayan. Sabi ni Ma'am Teresa Perona, nagpakalat na naman ang vlogger na showbiz about sinabi daw ni Karen Davila na binudol daw si Angara ng Romualdez Lisa. Fake news ang taga-showbiz. Sabi. Ay, hindi pa po natin nakikita yan. Ha? Oh. Tuloy natin yung balita. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, natapos na ang initial list matapos alisin ang 170 nuisance candidates. Ayun, ang dami mga bossing. Ano po? Si ano kaya? Si Philip Salvador kaya nabilang sa nuisance candidate? Dapat yung mga alam na wala namang gagawin po sa sa Senado, ibilang na po sa nuisance. Kagaya ni Kibuloy, dapat hindi na pinapayagan 'to eh. Ako ho naniniwala na dapat ipinupush nga yung sinasabi na batas na kapagka merong mga kinakaharap po na mga kaso, lalo po mabibigat na kaso kagaya po ng kinalalagyan ngayon ni Kibuloy, wag munang payagan, no? Hintayin muna nilang maresolba o malinis yung kanilang pangalan bago sila magtatakbo, bago sila tumakbo. Ano? Atupagin muna nila kung paano nila lulusutan yung kaso nila. Siguro ang akala nung kampo ni Kibuloy, mga kababayan, maaawa ang taong bayan sa atin diyan. Kasi nung inaaresto si Kibuloy, nung hinuhuli si Bossing Kibuloy, pinapalabas ng mga vloggers na kawawang-kawawa sila. Siguro akala nila ganun, mga bossing. Kaya iniisip nila, madaming boboto sa atin. Baka diyan sa kulungan, sa Oblo. Madami. Tingnan nyo nga po yung survey ni Kibuloy, mga bossing. Ultimo nga ang dating Pangulong Duterte. Kung sakali na tumakbo sa Kongreso, sa Senado, mukhang mahihirapan ding makalusot. Yung Baste, yung Pulong, sinubukan nila yan, no? Nakunin ang simpatya o malaman ang simpatya ng taong bayan kung kapag ka itong mga ito ay nagsitakbuhan ng Senado, okay ang mga mamamayang Pilipino sa kanila. Ano nakita? Wala. Negative, no? Hindi makakapasok, mahihirapan. Kibuloy pa kaya na alam ng sambayan ng Pilipino, madaming kaso?
Sabi ni Shirley Fernandez, sunurin na ang paghuli sa mga vlogger ni Sara Dorobo. Nasampulan na yung isang vlogger niya kanina hinuli. Kasi ang daming mga nagpe-fake news diyan eh, no? Porket hindi pinapansin eh, yun, sige, arriba sa mga pagpe-fake news. Nandiyan si Ma'am Trexie Villa, ano sabi? Kibuloy, paano kung sakali manalo eh nakakulong? Paano makakapagsilbi? Wala ho. Mga kababayan, wala ho. Pero Diyos ko naman, magsasayang lang kayo ng oras, kampo ni Kibuloy. Malabo pa sa tubig kanal yung inyong pinapangarap. Imposible yan. Baka sabihin ho ng mga supporter ni Kibuloy, Mark, baka mamaya, no? Pag nanalo si Kibuloy, mapahiya ka. Ako ho, naniniwala, 100% imposibleng manalo itong si Kibuloy, mga bossing. Sa survey pa nga lang, kitang-kita na eh. Yun nga po sa mga survey, mga kababayan, kapag ka ikaw ay nasa pang-15, nasa pang-14, 15 naglalaro, medyo napapaisip na eh. Talagang nagiging resulta po kapag ka nagkabilangan na, yun pa din po ang kanilang resulta. Hirap na pong makaahon eh. Eto pa kaya si Kibuloy na negatibo ang tingin ng mamamayan ho. Kaya naman tumakbo yan, mga kababayan, baka siguro iniisip niya makalusot siya, no? Baka iniisip nung kampo nila, meron siyang immunity kapag katapos ng kung sakaling manalo siya. Wala ho, diyan ka pa din sa loob. Anyway, mga bossing, dumako tayo sa ating dating Pangulong Duterte. Alam niyo po madami ang nagsasabi sa mga kapwa po natin, mga Pilipino, na nabudol nga daw po tayo ng dating Pangulong Duterte, mga bossing. Bakit ho? Eto pakinggan. Itinago raw nito na budol daw ang mga Pilipino ng nakaraang administrasyong Duterte. Kaya, miski po hindi natin ituloy-tuloy ito, mga kababayan no? Diyan sa comment section pa lang, magsisilabasan na yung mga dahilan kung bakit natin nasasabi na nabudol tayo. Ano po? Subukan natin, bumasa lang tayo dyan sa comment section. Kung bakit sila nabudol. Malamang po yung 10 minuto, 15 minutos, hindi tayo matatapos. Lalo na nandiyan si Arlene Kayumanggi na laging sinasabi, single daw siya. Hindi na ako magtataka, bakit mananatiling third world country ang Pinas? Yung mindset ng mga bobotante ang humihila pababa. Huwag ka magulat. Si Kuya Will pasok sa number 5, di ba? Kahit na walang kahit nang walang plataporma de gobyerno.